Nang makatapos na ng pananalayan ay salong. Ang apoy ay lumagpak mula sa langit at sinupok ang handog na susunugin at ang mamahain at napuno ng kalagayan ng Panginoon. At ang mga saserdote ay hindi makapasok sa bahay ng Panginoon sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. At ang lahat ng mga anak ng Israel ay nagsitingin ng apoy ay lumagpak at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay. Sila'y nangangata sa lupa sa pavimento at nagsisamba at nagpasalamat sa Panginoon na nagsisipagsabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin nilang diringgin sa langit at patatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayon ang aking mga mata ay didilat at ang aking makinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dako ito.
Tayo po'y manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, O Diyos. Dakila ang pangalan mo noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, salamat po na sa simula po ng gawain na ito, ang aming pong haing handog sa iyo ay umabot po sa trono ng iyong awa. Salamat po, Panginoon, na ang iyong matay nakadilat, Panginoon, upang dinggin, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak, O God. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Tunay na walang makapapantay at makakahigit sa iyong pagmamahal, Ama. Panginoon, salamat po. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw si Yahweh, ang Diyos na walang pasimula. Ikaw aming pinupuri, dinadakil at niluluwalhati. Hindi man po kami napasama sa lumang tipan, Panginoon, subalit sa bagong tipan, Panginoon, na kung saan sa henerasyon namin, Panginoon, kami nananampalataya, Panginoon, na ikaw'y aming pinupuri at naniniwala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami naniniwala na ikaw'y Elohim, Panginoon, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kami naniniwala, Panginoon, na ang bawat kaganapan, Panginoon, ay nangyari upang sa aming henerasyon, Panginoon, ay aping maipatotoo, Panginoon, kung gaano ka kadakila sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Mangyari, Panginoon, na lukuban mo ng iyong banal na dugo ang lugar na ito, Panginoong Jesucristo. Nasa aming pagpuri sa iyo, Panginoon. Nasa aming paglatag ng aming mga awitin, Panginoon, ang dakila mong pangalan ng isang mataas at maluwalhati, Panginoon. Lord, pakasaliksikin mo ang aming mga puso. Nananais namin, Panginoon, na ikaw ang nagpadalisay nito, Panginoon. Mangyari, Panginoon, ng kadalisayan nito, Panginoon, ay siyang magbigay ng kadalisayan ng aming pag-awit sa iyo, ng aming pasasalamat at pagpuri sa iyo, Panginoon. Ama, maraming salamat at naniniwala kami, Panginoon, maging ang mga kasama namin na nasa live stream, Panginoon, at maging mga makakapanood pa nito, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na maging sila man, Panginoon, dinideklara sa kanilang puso na ikaw ay Diyos noon at magpakailanman. Na ang lahat ng tao at buong nasyon, Panginoon, ay sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Na sila'y luluhod sa iyong harapan, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na walang sino man, Panginoon, ang makakagabambala sa amin sa oras na ito, na sa aming pagpuri sa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala kami, kung nasaan ang iyong presensya, Panginoon, naroon ang iyong dakilang kapangyarihan, O God. At naniniwala kami, Panginoon, na lahat, Panginoon, ng salitang lalabas sa aming butihing pastor, ang mga salitang pinahintulutan mo, Panginoon, upang ito'y magbigay ng kalakasan sa amin, magturo sa amin, Panginoon, paluin kami, Panginoon, dahil doon mo may papakita, Panginoon, ang dakilang pag-ibig mo sa amin, O God. Ama, maraming salamat po. Mangyari, Panginoon, na ang kaligayahan ng aming puso ay yung makita, Panginoon. Ang kaligayahan ng mga aming katawan, Panginoon, ay makita mo, Panginoon. Dahil ito'y, Panginoon, aming inahandog sa iyo ng buong puso, kalakasan at pag-iisip. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Salamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayaw ka. Sa presensya mo, ako
Sa puso ko walang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ng kahit na sino ka man. Wala namang hihigit pa sa iyong pagmamahal, O mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Wala namang hihigit pa sa iyong pagmamahal, O mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Wala namang hihigit pa sa iyong pagmamahal, O mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Hallelujah. Darako po tayo sa pangkalahatang pananalangin at aangkinin po natin ang mga pangako ng Diyos. Kanina po umaga, inangkin natin yung Hebreo 12:2. Ang sabi po doon, ituon natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus. Minsan po tayo nakatutok sa problema, sa mga nakakabalisang mga pangyayari. May mga natatakot. May nag-text sa akin na pastor natin sa California, member po ng Association of Filipino Churches. Ako po ang pangulo ngayon ng association, by the grace of God. Sabi niya sa akin, siguruhin niyo na meron kang cash, pastor. So hindi lang ako tinext, yung iba pa mga 30 na pastors ng association dahil baka magkagulo pagkatapos ng eleksyon. Di ba kaya? Sabi ko, magra-rapture niya pagkatapos sa eleksyon. Hindi ko na kailangan yung cash. Yun namang isang member natin nag-text, sabi niya, Pastor, merong sale at magaganda, bakay ng mga presyo. Baka gusto mong bumili rin ng mga bala. Sabi ko, marami na ako. Kanino kayo nakatuon ng pansin, mga kapatid? Kayong mga nagla-livestream, mga kababayan, kung titingin kayo sa mga nangyayari sa kapaligiran at wala kayong Panginoong Jesucristo at Diyos, magagambala kayo, hindi kayo makakatulog, tataas ang blood pressure nyo. Andiyan ba kayo? Pero kung may Kristo ka, sabi ng Hebreo 12:2, ituon ninyo ang inyong mga mata sa Panginoong Jesus. Yun po gagawin natin. So manalangin po tayo, bawat isa mananalangin. Ano ba ang mga kahilingan ninyo? Pangkalusugan ba? Panghanap buhay? Patungkol ba sa inyong mga anak? May mga young people pa rin tayo rito. So sa pag-aaral ba ang mga prayer request nyo? Kayo po ang makikipag-usap din. Ano po? Kasi tayo lahat pwede makipag-usap sa ating Ama sa Kalangitan. Pagtapos hihingan ko po ang Elder Lambert. Pag-pray ho yung mga may karamdaman at mag-pray din para po sa mga pangangailangan. Ano po? So sige po, manalangin po tayo lahat. Tapos bawat isa po nakikipag-usap sa ating Ama sa Langit. Kausapin po natin siya. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige po, kausapin natin ang ating Ama sa Kalangitan. Ano ba mga prayer request ninyo? Ano mga dalahin ninyo, kabigatan na sinasagupang mga problema sa buhay, mga bumabagabag sa inyong mga puso? Sabihin po natin sa ating Ama sa Langit. Kasi minamahal niyo po tayo. Tatay natin siya. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami, aming Ama. Lahat kami ngayon ay may sinasabi sa iyo, dinidinig mo kami. Sige kapatid, sabihin mo sa ating Ama sa Langit, ano yung pinagpe-pray mo? Ano ang prayer request mo? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Opo, salamat po. Salamat po sa pangako, O Diyos. Sabi mo, Panginoong Jesus, sa John 16:24,
ang 1:16-24, hanggang ngayon ba wala pa kayo hinihingi sa aking pangalan, humingi kayo at kayo pagbibigyan at magiging ganap ang inyong kaligayahan. Ginagawa po namin ito aming Ama sa Langit ngayon. Meron po mga iba't ibang panalangin na binabanggit. Salamat po, dinidinig nyo. Hallelujah. Elder Lambert, lead us in praying for the needs of God's people, lalo na yung may mga healing needs. Amen. Amen. Hallelujah. Opo. Hallelujah. Hallelujah. Muli, Ama, kami po lumalapit sa iyo. Narito po kami. Kanina po, Panginoon, nung ako po ay may devotion sa iyo, Panginoon, sinabi po sa iyong salita na hindi kami ang makapagbibigay ng kagalingan sa aming kapatid. Opo. Bagkus ang salita mo, Panginoon. Kung ito po ay tatanggapin ng iyong mga anak, ang salita mo, ang otoridad nito ay siyang magaganap po sa Opo. bawat isa sa kanila, O God. Panginoon, sa oras po na ito, Panginoon, muli po namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mo kapatid na si Kuya Bak, O God. Opo. Lord, alam mo, Panginoon, ang kanyang kalagayan, Panginoon. Alam mo kung nasaan siya, Panginoon. Yes, Ang higit sa lahat, Panginoon, alam mo kung nasaan ang puso niya, Panginoon. Opo, Ang kanyang Panginoon. isip, Panginoon, ang kanyang kalakasan, O God. Hallelujah. Naniniwala po kami maging sa oras na ito, Panginoon, ay ikaw ang kanyang tinatawag, Panginoon. At siya'y nananampalataya, Panginoon, na anuman ang proseso, Panginoon, na ginagawa para sa kanya. Lord, ito po yung isang magiging matagumpay, Panginoon. Dahil naniniwala kami po rin na ikaw ang Diyos ng karunungan, Panginoon. Siya nga Na ikaw ang magagawad, Panginoon, karunungan sa bawat doktor na gaganap, Panginoon, ng bawat ganapin upang maging matagumpay po ang gagawin sa kanya, O God. Amen. Amen. Naniniwala kami maging sa kanyang anak, Panginoon, na naging donor, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, Hallelujah. na ang kaligayahan sa kanyang puso, Panginoon, ay naroon, Panginoon. Dahil ito ang sinabi mo, Panginoon, na mahalin namin ang aming mga magulang, Panginoon. Siya nga At po. ito ay kanyang pinapatunayan, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na ito ay isang magiging matagumpay. At sa kanyang buhay, Panginoon, ang kaligayahan ng puso niya, Panginoon, ay laging mag-umapaw at siya'y magpatotoo, Panginoon, patungkol sa ginawa mo sa kanyang buhay, Amen. O God. Amen. At sa mga kapatid namin na narito pa, kay Kuya Ate Beth, kay Kuya Romy, Panginoon, Amen. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na humihipo sa kanilang mga puso, O Opo. God. Mangyari, Panginoon, anumang kanilang kahilingan sa kalusugan, Panginoon. At kung may gaganapin man, Panginoon, na surgery, O God, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw magbibigay ng kalakasan sa kanila. Opo. Dahil patuloy silang nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil ito ang ninanais mo sa aming Panginoon. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na dumadanas, Panginoon, ng mga paggagamot, Panginoon, sa anumang cancer Thank na you. meron sila, Panginoon. Yes, Lord, Lord, sinabi mo sa salita, merong isang babae na 12 taon na dinudugo, Panginoon. Opo. Naubos ang kanyang yaman, Panginoon, at narinig niya ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kami lahat ay hindi lang namin narinig ang iyong pangalan. Bagus, Panginoon, tinanggap ka namin, Panginoon Jesucristo, bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, O God. Hallelujah. Kaya't naniniwala kami, Panginoon, na naman ang karamdaman ng aming mga kapatid, Panginoon, sa kanilang paniniwala sa iyo, Panginoon, Lord, sila ay iyong pinagaling na. Dahil ang sinabi mo sa iyong, Jesus' sa isang lumapit sa iyo, Panginoon, ano ang nais kong gawin sa iyo, at sinabi niya, nais kong makakita. Opo. At ito po ang aming kahilingan, Panginoon, na aming ninanais sa sila lahat ay gumaling at magpatotoo, Panginoon. Opo. Dahil Lord, 10 ang iyong pinagaling, isa lamang ang bumalik, Panginoon. Opo. Mangyari, Panginoon, sa kaganapan na ito, silang lahat ay babalik, Panginoon. Opo. At tatayo sa pulpito upang ipatotoo, Panginoon, ang ginagawa mo sa kanilang mga buhay, O God. Opo. Sa aming mga kapatid na naman po ang emotional problem, O God. Opo. Lord, naniniwala kami na ito'y walang karapatan na manahan sa aming mga katawan. Dahil Amen. kami kawangis at kalarawan ng nilikha mo, Panginoon. Kaya sa Opo. aming sinasabit sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Anumang bahid kasalanan namin nagawa, ito'y aming pakumbabang pinagsisisihan, O Thank God. you, Lord. At ngayon aming inuutosan ang lahat ng mga problemang ito sa aming buhay, mga emotional problems, selos o ano paman at pag-iisip ng masama sa kapwa at sa kapatid, ito'y aming inuutosan na lumaya sa buhay ng bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Ama, maraming salamat po. Tunay nga po, Panginoon, Opo, na anong paman opo. ang karamdaman ng bawat sa pananalapi, trabaho, at Opo. anong paman pa, Panginoon, na nagdudulot mo ngayon ng kalungkutan. Lord, hindi mo ninanais na kaming malungkot, Panginoon. Opo. Kaya't naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay narito dahil kami kumakatok sa pintuan ng kalangitan, Panginoon. Opo. At naniniwala kami, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Ito yung bubuksan at durungawin kami mula sa kalangitan, O God. Opo, O Diyos. Ama, Salamat maraming salamat. At kami naniniwala na ang lahat ng pagpapalang ibubuhos mo sa aming Panginoon, ito'y aming matanggap. At ito, Panginoon, ay maibalik thank you. namin ng papuri at pagdakila sa iyong pangalan, Opo, Panginoon. hallelujah. Minsan pa, Ama, salamat, Panginoon. At kami nagkakasundo, Panginoon, na anuman, Panginoon, ang aming inilapit at dinalangin sa iyo, Panginoon, ito ay ganap at mangyayari, O God. Siya nga Ito po. po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.
We mentioned the other brothers and sisters in Christ, our Father in heaven. Talangin namin si Nanay Wenny, still doing rehab at Brooks. We pray for your healing touch. Ganun din po ang Sister Shirley who was here this morning and waiting for the yun pong parang experimental treatment para ho sa cancer. Talangin ho namin, healing touch and encouragement kay Brother Marty. Salamat po kasi lahat po ng inilalapit namin at yung iba pang may mga karamdaman, kilala niyo po, higit sa lahat kung ano nangyayari sa kanilang katawan. Salamat po kayo ang patuloy na magbibigay ng yapos ng kapayapaan at pag-ibig at yung pong inyong kapayapaan. Dinadalangin po namin ang mga may kaarawan, ang mga may birthday, wedding anniversary celebrants, patuloy pong pagpapala rin sa kanila, patnubay at gabay, kalakasan po ng kanilang mga pagsasama, foretaste of heaven on earth, para sa mga married couples. Of course, Lord, dalangin namin ng USA. Kasi sa butuhan hong darating sa Martes, yung mga reports na gano'n, may mga nagsasabi pa, marami raw namimili sa Walmart, etc. para nagpa-panic buying. Panginoon, ang kapayapaan po namin manggagaling sa inyo. Salamat po, kayo ang magtataguyod ng magiging Pangulo ng Estados Unidos for the coming 4 years. Kayo magtatalaga dahil kayo ang Diyos na namamahala. At salamat kasi kung sino man ang uupo, alam namin, higit sa lahat, nananatili kayong hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sa inyo po kami nagtitiwala. Salamat po sa digmaan ng Israel, ng mga Palestinians, etc., ng mga nais na ubusin, lipulin ng bansang Israel. Nababasa ho namin sa Bible, Lord, na ang Israel ay minamahal nyo. Kayo, Panginoong Jesucristo, isang Israelita, Hudyo kayo, nang kayo nagkatawang tao. So dalangin ho namin ang patuloy na pag-iingat at tagumpay. Maraming salamat din sa mga balita na sa Iran mismo rin, nagkakaroon ng revival. Maraming kumikilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. O Diyos, may mga pamamaraan ka na hindi namin may paliwanag. Ngunit salamat po ginagamit niyo para may mga ganoong mga in the Muslim faith who are truly trusting and believing in your Savior and Lord. Maging yung digmaan, Panginoon, ng Ukraine and Russia. Alam mo namin na sa prophecy ang Russia na one of the nations that will eventually also attack Israel together with the Iranians. And salamat po kasi ang maipagpe-pray namin yung ding mga kaligtasan ng mga kaluluwa doon na makakilala sa iyo rin bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, yun po ang aming mga panalangin din, yung mga post-notes na yun na nakalagay doon, mga pangalan ng aming mga minamahal sa buhay, Diyos. Kawaan niyo po, gamitin niyo rin kami na kami ang magmabuting balita para po sila rin makarinig ng Ebanghelyo. At salamat kayo ang gagalaw at kikilos. Patuloy po namin itinatalaga sa inyo ang aming pagsamba ngayong gabi. In Jesus' name, lahat po magsabi ng panatili po kayo nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sama-sama po natin basahin ang salita ng Diyos, yung may galak po sa ating mga puso. Amen. Ito po ay matatagpuan sa Hebreo 11:21 at Genesis 32:9-32. Tayo po ay magbasa. 1, 2, 3. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Genesis 32:9-32. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at ang mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Noon tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon, sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan.
Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naganda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro, at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay pinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mong, ito'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo ring kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang inuutos niya sa pangalawa, pangatlo, at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Pinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau, kung sila'y magtagpo dahil sa mga regalong padala niya. Ang regalong ito'y nauna sa kanya. Nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at inanawid sa ilog Habok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos may tawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magpagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Tutuloy ko po ang pagbabasa ng 2 kabanata pa. So mananatili po kayong nakatayo ng 1 oras pa. Di ho, manalangin na tayo. Diyan pa ho ba kayo? Amen, amen, amen. 2 kamay po, ano? Aming Ama sa langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, muli ang pasasalamat at pagpupugay sa iyong pangalan sapagkat dinala mo kami ngayong gabi dito, hindi lamang para kami magpatira pa sa iyong harapan sa pagsamba, pag-awit at umawit din ng mga papuri. Ngayon naman ay pagkatapos po ng aming kapulungang panalangin, ay makinig po ng iyong mensahe sa amin mula sa iyong mga salita. Maraming salamat po, ikaw ang makikipag-usap sa bawat isa sa amin. Hugasan mo po aming Ama ang aming mga puso sa mga nagawang kasalanan. Banlawan pong lahat ito ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo upang maunawaan namin, paniwalaan at ipabuhay ang Biblia. Sa makapangyarihang kamay, makapangyarihang pangalan at kamay ng Panginoong Jesucristo, inuutusan, pinahahayo namin ang gawain ng kadiliman, anumang kapaguran, at maraming salamat sapagkat sinasansala namin ang gawain ng kaaway ang Diablo. At salamat din, Panginoong Jesucristo, sino man ang inalipin niya sa pakikinig ng Biblia at ng mabuting balita, sila po'y palalayain ninyo upang tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ang maluwalhati muli, Banal na Espiritu, salamat.
sa ministeryo gagawin mo sa bawat isa sa amin at sa iyong iglesia. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, lahat po ng mga sumasamba, magsabi ng Amen. Sabihin niyo sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Alright? At alam niyo ho, mahal na mahal din kayo ng mga upuan dito sa harapan. Meron ho tayong banal na hapunan, 2 lang ho yung elder natin, para ho hindi sila mahirapan sa distribution ng ating communion elements. Lapit-lapit naman ho kayo. Please lamang po. Yan. Maraming salamat po sa inyong paglapit. Yan. Naku, napakababait talaga ng mga sumisimba sa Tagalog Worship Service. Hallelujah! Amen. Yan. Huwag ho kayong mahiya sapagkat wala namang bayad yung mga upuan na yan. At yan ho, mga upuan na yan ay para sa ating lahat. Yan. Praise the Lord po. Praise the Lord. Praise the Lord po. Naku, praise the Lord po talaga. Ito po ang ating pagbubulay-bulay. Ang pamagat po, basahin natin ng malakas. Ano po? Tularan mo si Jacob na nakipagbuno o wrestling para sa pagpapala. Yan ho ang pamagat natin. Part 2 na po ito. Yung part 1 ho na ating pinagbulay-bulayan last Sunday. Alam ho natin na si Jacob after 20 years, pauwihin na ho sa kanyang bayan. Ano po? So imagine nyo, para bang isang na galing ng USA, sabi niya, alam mo, American citizen ako, pero iba pa rin Pilipino rin pala talaga ako sa puso diwa. At ako ay uuwi na. So si Jacob po after 20 years ay ika nga nagbalik bayan na. Yun ang mga pangyayari. Alam mo natin na si Jacob, nung umalis siya sa kanyang bayan, ay wala siyang dala, kundi yung suot na damit lamang at isang tungkod. Tumatakas siya sa kanyang kuya, si Iso, kasi 2 beses niyang dinaya. Yung pangalan niyang Jacob, ang ibig sabihin ay mandaraya. Pwede niyong idagdag doon, mandurugas. Kasama ko sa definition ng pangalan Jacob. Mandaraya, mandurugas. Yun ho ang ibig sabihin ng pangalan niya. So, pag uwi niya po, alam natin, pinagpala siya ng Diyos doon sa bayan ng kanyang uncle Laban, na kapatid ng nanay niya, na si Rebecca, at pauwi na siya. Kaso po, nagpa-anunsyo siya sa kanyang kapatid na darating na siya, uwi na siya, at may mga servants siyang pinauna. Ano po? Alam natin, dinaya ng 2 beses yung kapatid niya sa pamamagitan ho ng isang mangkok lamang na bulalo. Hindi ho bulalo pero basahin niyo lang, kinu-contextualize ko lang, na patani. Ano po? Patani. Dahil gutom si Iso, sabi ni Jacob, bibigyan kita kung ibibigay mo sa akin, ibebenta mo yung pagkapanganay mo. Yun hong rights niya as the eldest son. Pumayag naman ho yung Iso. Tapos pangalawa, yung bendisyon na para sa panganay din, sa connivance nung nanay niya, ni Rebecca at siya, nagpanggap siya na siya si Iso. Nagsuot pa ng damit ni Iso para amuin Iso siya, kasi si Iso hunter. Lagi sa labas. At pagkatapos dahil balbon si Iso, naglagay siya ng mga balahibo rito ng kambing nung hinawakan siya nung tatay niya, malabo ng mata ni Isaac. Ang amoy Iso, ang mga balahibo ng kamay, Iso. Sabi niya, pero ang boses, ikaw si Jacob. So sabi niya, marami siyang palusot. So nadaya na naman po si Iso, yung pagpapala na para po sa kanya, napunta kay Jacob. At alam natin na ang sabi ng Iso, pag namatay na si tatay, natapos na yung ating pagdalamahati, ay ganito ang gagawin ko, papatayin kita, Jacob. Patay! Kambata ka! So yun ho, binantaan talaga niya, narinig din ho ni Rebecca, kaya sabi ho ng nanay niya, bumunta ka muna sa bayan ng aking kapatid si Laban. Eto na po, after 20 years, pabalik na. 4 na ang asawa ni Jacob, may 11 anak na, yung pang-12 pinakabunso, alam natin si Benjamin, papanganak po yun sa pag-uwi na niya sa kanilang bayan. At marami na pong mga kamelyo, maraming mga kambing, kasi yun ang kanyang career, animal husbandry. So nagpadala siya ng notice sa kanyang kapatid na pauwi na siya,
bumalik ko yung mga servants niya, binalita sa kanya, parating na yung kuya mo, sasalubungin ka, at kasama niya ay 400 lalaki na punong-puno at kumpleto ng sandata. So natakot po si Jacob. Kasi alam niya, may atrasyo sa kuya niya. Ang nasa isip niya, titipukin talaga ako ni kuya. Patay talagang bata ka! Yun ang background nun eh. So kaya gumawa siya ng paraan, alam natin, hinati niya sa 2 pangkat, yung pamilya niya, pati yung mga ibang, yung karamihan ng kanyang mga herds, para po sabi niya, pag sinalakin ni kuya, at least yung isang pangkat, maliligtas. So, si Jacob laging gano'n ang utak niya, nag-iisip lagi ng pamamaraan. Pamamaraan lagi, mga diskarte, ika nga. Pero ang malungkot lagi, ginamit niya yung mga discarding gano'n sa panlilin lang sa kanyang kapatid. In a way, nilin lang din niya yung tatay niya, si Isaac. Susundan po natin ang pangalawang yugto ng ating pagbubulay-bulay. Ano po? Binasa po sa atin. So, yan ho, mangyayari ho, meron mahong pinakamatindi and the most famous wrestling of all time. Nakipagbunuho si Jacob sa Diyos. Ano ba kayo? Yun yung nangyari. Yung kung binasa ninyo, sinundan yung binabasa kanina, yun po ang nakipagbunuho si Jacob sa hindi ordinaryong tao. So Bible teachers and scholars will tell you that's the Lord Jesus Christ in His pre-incarnate form. Kasi si Yesu Cristo po, Jesu Cristo na eh. Bago pinanganak sa sabsaban na nagkatawang tao, siya lamang po among the Holy Trinity, banal na Trinidad, ang may physical manifestations. Kasi ang Ama ay Espiritu, ang Holy Spirit ay Espiritu, ang Panginoong Jesu Cristo po, meron na siyang physical manifestation. Yun o, nakipag-wrestling sa Kanya. Napaw ba kayo? Presenting! Okay, sundan na ho natin. Si Akon Mandaraya, naging madasalin. Ano ba kaya? Kasi alam niya yung nakangamba siya. Hindi niya mawari kung ano talaga ang lupit ang gagawin ng Kuya Ison niya sa paghihiganti dahil sa mga ginawa niya sa kanyang kapatid. Kinilala niya kung sino ang Diyos sa kanyang panalangin. Pasinin niyo po, ano po? At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac. Tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo kung ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. First time na makikita natin that Jacob actually prayed and he addressed God as the God of Abraham and Isaac. Hindi pa rin niya binabanggit na kayo rin po ang Diyos ko, wala namang iba pa. So ang kino-quote niya ho, kayo po ang Diyos ng lolo ko at ng tatay ko. Lumalapit po ako sa inyo. Inaanggit ko yung pangako niyo na hindi niyo ako pababayaan. Kinilala niya na Diyos ang nagpala at nag-ingat sa kanya. Na maganda ho yung prayer ni Jacob kasi po may contents po na gano'n na he is acknowledging a Renaissance painting of Jacob praying. Right? Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. So as you can see, he was very humble in this prayer. Nang tumawid po ako sa Jordan, inamin niya, wala akong dala kundi tungkod. At yung mga damit sa aking likuran, ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako, ito yung pinaka-request, sa kamay ng aking kapatid na si Iso. Pag Pilipino ho, ang pronunciation, Isaw. Nakakamba po ako sa pagkikita namin. Patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Totally wiped out. Massacre! Tapos yung mga hayop ay kanyang kakamkamin. Inangkin niya ang mga pangako ng Diyos. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi. Sinabi ng mga buhangin sa dagat. Alam ho natin, nung nanaginip po siya sa paglalakbay, nakita niya yung stairway to heaven at sinabi sa kanya ng Diyos yun, pararamihin ko ang lahi mo.
noon, by that time, tumatakas siya, binata pa lamang siya. Ano po? So, ngayon, inaangkin niya sa prayer itong mga pangako ng Diyos. Alam niyo, yun ang maganda, pag nananalangin tayo, ay may kasamang pag-angkin sa mga pangako ng Diyos. Pero paano mo aangkinin kabayan o kapatid ang pangako ng Diyos, ay maaangkin mo lamang yan sa pamamagitan ng iyong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Doon ka magkakaroon ng makapangyarihang panalangin. Kasi yung panalangin mo, backed up by the very promise from the Word of God. Salitaan ng Diyos yan eh. Pag salitaan niya, tutuparin niya. Andiyan ba kayo? Tingnan po natin. Si Jacob na mandaraya ay nakaisip ng paraan para suhulan si Iso. Now, tandaan nyo, lagi ho kaya mindset, mentality, meron siya mga diskarte, pamamaraan eh. At yun ang naisip naman niya, teka, baka naman masusuhulan ko si Utol para hindi kami patayin. Ito po ginawa niya. Nagpadala siya ng 3 grupo ng mga hayop bilang regalo. Andiyan pa ba kayo? Kinukwento ko ni Dr. Tano sa akin, yung former president ng Alliance sa Philippines. Kasi ang mga Alliance sa Pilipinas, ang unang mga Bible college nila doon sa Zamboanga. So karamihan ng mga Alliance churches sa mga Bisaya po sila. Tano ba kayo? Kinsa man ang mga Bisaya din eh? Asaman? Bisaya mo din? Dili? Okay. So, sabi niya, yung isang pastor daw na-assign sa Rizal Province. Tagalog yun eh. Okay? Siya, Bisaya siya. So, pag dinadalaw niya si Ka Pedro, sinasabi niya kay Ka Pedro, pa-English siya. Nandun si Dr. Tano. Sabi niya, bakit ka ganoon? Nag-visitation ka, nakausap mo yung member mo. Sabi mo kay Ka Pedro, how are you, Ka Pedro? Sabi niya, pa-English ka, dapat magtagalog ka kasi nasa Rizal ka eh. Dito, magtagalog ka. Pag nag-pray ka, tagalugin mo. So, sinunod naman ng pastor, kasi Bisaya siya eh. So, nung sumunod siya dumalaw, pinag-pray niya si Ka Pedro. Sabi niya, Ka Pedro, idadalangin kita. Ama sa langit, sabi niya, dinadalangin ko po si Ka Pedro. Pagpalain niyo po ang kanyang kabuhayan. Pagpalain niyo po ang kanyang mga kamanukan, kapayuhan, kababuyan, at lahat ng kanyang mga kahayupan. Amen. Hayaan ko kayo tumawa muna ng 5 minuto. Totoo nangyari pa, kwento ni Dr. Tano yun eh. So, naniniwala ako. Alright. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubog mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon, saan ka pupunta, kanino mga hayop ito, sabihin mong ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob, yung utol po ninyo. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Iso, sabihin mo rin kasunod na ninyo ako, ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo, at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. And so imagine that. Antod si Kuya Iso, sakay sa kabay. Dumadagundong yung mga kabay. 4 na rin yung kasama niya, armado eh. Tapos umuusok yung buhangin. Tapos nakita niya, may kasalubong sila mga hayop. Teka, sino to? Sino ba kayo? Kami po ay lingkod ni Jacob, yung pong kapatid nyo. Ano yung mga hayop niyan? Para sa inyo po ito, regalo po sa inyo. Mabibigyan nyo yan? Saya gumagawa si Jacob ng diskarte para yung galit ni Iso na alam niya yun ang banta sa kanya. Pag nalibing na si tatay, tapos na yung lamay, patay kang bata ka. Naalala niyo yun eh. After 20 years. Ayan. Nawa kaya? Sino sa inyo ang kumakain ng papaitan? May Thanksgiving potluck ho tayo, please. Huwag kayong magdala ng papaitan. American ho tayo eh. Huwag di kayo magdala ng pinakbaked. Meron minsan nagdala ng bulad, yung tuyo. Sabi ko, sister naman,
Thanksgiving ito, nagdala ka ng tuyo. Ayan. So imagine yun. 3 groups ng mga ganyang animals kasama ng mga servants ni Jacob. Kasalubong si Jacob with 400 men armed to the teeth. So, sino to? Ano to? Para po sa inyo. Galing ha? Yan. Ayan. Meron pang kamelyo At meron pang mga mascot ng Chick-fil-A. Alam mo natin, ganyan kasi batik-batik ko yung mga naging, yung binayad ho ni Laban sa paglilingkod ni Jacob sa kanya, mga batik-batik ho ang lumabas at kaya mas marami yung naging hayop ni Jacob. Ano po? So can you imagine, meron summation, ayan, meron pong mga donkeys pa, ano po? Kompleto po talaga. In other words, yung mga panahon na yan, centuries na yan, pag meron kang ganyan karaming mga inaalaga ang mga hayop, ay mayaman ka Tsaka pag niregaluhan na po ng ganyan noon, parang yan ang regalo sa isang royal person. So in other words, Jacob was being generous in his gifts for his brother Esau. Yan. Inakala niyang mapapahupa o maaalis niya ang galit ni Esau. Diyan ba kayo? Diyan pa ba kayo? Mga mister, pag nagtampo si Mrs., regaluhan niyo ng Lexus. Pinasabi rin niya sa mga ito na siya kasunod nila, inisip ni Jacob, na sa ganitong para ay patatawarin siya ni Esau kung sila'y magtagpo dahil sa mga regalong padala niya. So kung matindi pa rin ang galit ni Mrs., sabihin mo, ibibili rin kita ng Mercedes. Talaga? Hindi, yung Mercedes de Braso, yung cake. Ano pa ba kayo? Ayan. Ang regalo ni Jacob kay Esau, ito po yung tabulation, 20 kambing, 220 tupa, 30 kamelyo, 50 baka, toro, 30 asno, pansinin, napakagalanteng regalo. Regalo ho yan ng isang dumadalaw sa isang hari, yan ang mga karamihan na dala. Yun ho ang ginawa ng Jacob. Now, alam ho natin, marami pa siyang ibang mga animals kasi po pinagpala sa ng Diyos for 20 years sa kanyang paglilingkod, sa kanyang Laban doon po sa Haran. Ano po? Tingnan po natin. Si Jacob na mandaraya ay naging, Lord, patawarin niyo kami. Nag-daylight saving time pero inaantok pa rin kami. Si Jacob na mandaraya ay naging! Ayun. Nang gabing ring yung gumising si Jacob at tinawid sa ilog, habok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos may tawid ang lahat niyang ari-arian. Ano po? Nagsasafety pa rin si Jacob. Siguro nung gabing yun, nagpapander, meditate pa rin siya o nag-a-analyze siya, nag-strategize siya. Anong gagawin ko pa? Bukod sa pagre-regalo kong ginawa para mapahupa, maalis ang galit sa akin ni Kuya. Yun ang nasa isip niya. No? Ngunit si Jacob po, ang Diyos ang nakipagbuno wrestling kay Jacob. So awit ho kayo, praise team. Ano po? Ayan. Naging! Ano ba kayo? Naging Hulk Hogan siya. Wow! Presenting! Tatayo po tayo, sasama po tayo sa praise team sa kanilang pag-awit. Ang iyong
Ladies and gentlemen, presenting! Ano nangyari dyan? Ano po? So can you imagine? Si Jacob na mandurugas, makikipagbuno sa Panginoong Kristo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino pa mananalo? Ha? Si Hogan? Wala hong pwedeng tumalo sa Diyos, hindi po ba? Pero tingnan po natin, analyze natin kung ano nangyari. Naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang sa pagbubukang ni Wayway. Wow! Imagine nyo yan, that's probably about 6 hours of wrestling. Yung ginagawa ng mga wrestler yan, alam mo natin, palabas na lang eh. Kasi pag kinausap nyo yung mga professionals, drama na lang yung ginagawa nila na wrestling. Hindi talaga na yung totoong competition. Kung gusto nyo makakita ng competition ng wrestling sa Olympics, so yun, totoong bakbakan yun. Can you imagine 6 hours, Jacob was wrestling with the Lord Jesus Christ. Yun ang nangyayari dito. Tingnan po natin. Nakipagbuno siya sa anghel at nagwagi. Yun hong title na binigay sa Bible, Angel of the Lord, yun po ang binabanggit. Yun ang one of the titles of the Lord Jesus Christ in His pre-incarnate form. Ibig sabihin po, bago ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, siya po ay Jesu Kristo na. At yun po ang isa sa kanyang titles, Angel of the Lord. Kaya sabi ho ni Hosea 12:4, umiyak siya at nakiusap na naway pagpalain. Nakatagpo niya ang Diyos doon sa Bethel at ito'y nakipag-usap sa kanya. Ayan. Ang Diyos ang nagwagi laban kay Jacob. Bato ang sinabi doon, nagwagi si Jacob. Hindi ho yun. Alam natin, pwede ba magwagi ang isang tao laban sa Diyos? Tingnan po natin. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsa. Andiyan pa ba kayo? Pag binabasa po natin yung Genesis 11:27, yun lang ho ang nakalagay doon. Dahil sa kanyang pananampalataya, si Jacob or Israel, binasbasan niya ang dalawang apo niya kay Jose. Bakit nakalagay doon na siya ay nakahilig? Kasi ito po ang nangyari. Nangyari dito. Siya po ay nakipagbuno sa Panginoong Kristo at na-dislocate ang kanya pong balakang. Yan, tingnan po natin. Ito po ang Renaissance painting, Jacob wrestling with God. Tingnan po natin. Si Jacob na mandaraya ay nabiging bagong nilalang. Bakit ho nakipagbuno ang Panginoong Diyos kay Jacob? Ano ho talaga ang tinuturo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat? For the last time, tinuturuan po ng ating Diyos si Jacob na matutong magpakumbaba at umasa lamang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para po yung kanyang selfishness. Tandaan ho natin, mandaraya siya, manduruga siya. Lagi siyang gumagawa ng paraan para makalusot sa mga problema niya sa buhay. Ito po na ang tinuturo ng Diyos sa kanya. Hindi uubra yung ginagawa mo. Dapat ka lamang magtiwala at patuloy na sa Diyos na makapangyarihan lamang umasa. Ano po ang nangyari? Nung pong hindi po yung kanyang balakang at dislocate, ang kanyang balakang, natuto siya na umasa lamang sa Diyos. So ang purpose ng wrestling match is not, there's no other purpose but God is teaching him to continuously trust in Him alone. Kasi pwedeng gano'n lang ng Panginoon Jesucristo si Jacob. Tepok na siya. Di ba? Ano pinaporma mo dyan, Jacob? Tipo ka na! Pwede kong gano'n, di ba? Bakit nakapagpuno? 6 hours? 6 hours?
Kasi tinuturuan ng leksyon ng Panginoon ang Jacob na matutong umasa lamang sa Kanya. Kapatid, sa Kanya ka lamang ba umaasa? Sa Kanya ka lamang ba dumidepende? Ikaw ba, kapatid, pag may mga problema na sinasagupa, nananalangin ka ba? O pag wala nang hindi na umubra yung mga pamamaraan mo, tinawagan mo na lahat yung doktor, tinawagan mo na lahat yung tsaka ka nananalangin. Ang Jacob po, nung dumating yung problema niya, natuto siyang manalangin. So yun ang katanungan. Sa Diyos ka ba? Umaasa, inuuna mo ba siya? Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Alam po natin ang Panginoong Jesucristo yan, bago pa siya magkatawang tao, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. He knew, alam niya, hindi ordinaryong tao itong kabunuko. Ang kabunuko ay Diyos mismo. At gusto kong umasa lamang sa Kanya, magtiwala sa mga pagpapala, pag-iingat, at hinihingi ko sa Kanya, sa iyo Diyos, ang pagbasbas mo sa akin. Yun po ang nangyayari dito, mga kapatid. Sabi ni Yahweh sa Jeremias 9:23-24, basahin ho natin malakas. Sabay-sabay po. Huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan. O ng malakas ang lakas sa kanya na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kasi po lahat yan mawawala eh. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala't pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh ang nagsabi nito. Ganda ko yan, ano? Ikaw ba'y umaasa, dumidepende sa hanap buhay mo, sa negosyo mo? Ikaw ba'y umaasa at nagtitiwala dahil malakas ka pa? Ikaw ba ay umaasa at nagtitiwala, ay matalino ho ako. Para ho ako si Jacob, alam ko ang gagawin ko pag may mga problema sa buhay. Hindi mo alam. Sasabit ka, papalpa ka. Ang sabi ng Panginoon, kung may nais magmalaki, ang pagmalaki niya yung pagkakilala't pagkaunawa sa akin. Yun ang nais ng Diyos. Yun ang tinuturo niya rito kay Jacob, kay Jacob. Binago ang buo niya pagkatao ng Diyos. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niya, siya'y si Jacob. Nababasa niyo. Kaya ako natatawa kasi inamin niya kay Lord, ako si Jacob. Ang pangalan ko, ibig sabihin, mandaraya. Mandurugas. Ako yun. Ako yun. Manlililang. Sinabi sa kanya ng lalaki, Panginoong Jesus po yan, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ayun, binago ang pangalan. At this point in time, Jacob became a changed person because at this point in time, he learned to trust, depend, and believed in God alone. Gano'n ka ba, kabayan? 100% ka ba nagtitiwala sa Kanya lamang? 100% bang nakalaan ang iyong puso at buhay sa Kanya lamang, sa ating Panginoong Jesucristo na nagbayad ng ating mga kasalanan? Yun ang tanong ngayong gabi. Si Jacob po natutunan. Finally. Kaya't kung nakipag-isa ka kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Hindi ka na yung mandaraya, hindi ka na yung mandurugas, hindi ka na ganoon. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Andiyan pa ba kayo? Israel ka na, hindi ka na si Jacob. Hindi ka na yung mandaraya, mandurugas, manlilinlang. Ikaw na si Israel. Someone who prevailed. Yun ang ibig sabihin ng pangalan niya. Si Jacob ay napilay, ngunit pinagpala.
Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Anong point dito, Pastor? Basahin mo natin. Okay? Jacob, walking with a stick. Kasi dislocated yung hip niya Hindi niya gumaling Ano ba kaya? Can you picture that? Sasalubungin niya yung utol niya. Tol, ano nangyari sa'yo? Hindi ko mapaliwanag, bro, pero ang Diyos nakipagpuno ako, pero wow, what a testimony. Ano naman pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At, ang keyword, binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos. Nakita ko. Panginoong Jesucristo yun bago siya nagkatawang tao. Ngayon, may buhay pa rin ako. Diba ba kaya? Pwede ko siya namatay doon Pwede na lang tinepok siya ng ating Diyos. Ngunit may plano po ang Diyos kay Jacob. Kaya ngayon, binago ng pangalan niya, naging Israel na. Alam natin, bumabalik siya, 11 na ang kanyang anak na lalaki, magkakaroon pa ng pang-12, si Benjamin, may isa siyang anak na babae, si Dinah. At sabi po dyan, sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumaga. Wow! Ano nangyari? Sir, ano nangyari sa'yo? Ba't pipilay-pilay po kayo? Alam mo, mahirap paliwanag pero nakipagbuno ako sa Diyos, binless ako ni Lord. Binago niya rin ako. Totoo na ako nananampalataya sa Diyos na buhay, sa Kanya lamang ako umaasa. Diyan ba kayo? Diyan ba kayo? Na marahil hindi tungkod ang sayo. Ako may maskara pa ako, yung nilagay ko rito, nung kinancer treatment ako, radiation ako pa gano'n. Nandun pa, nakatago. Sa closet. At pwede tinitignan ko yun, ang naalaala ko, Lord, ikaw ang nagpagaling sa akin, salamat po. Diyan ba kayo? Marahil ikaw buhay ka ba dahil ngunit ikaw bypass ka! Kapag nagpipis ka, naliligo ka lang, kikita mo yung hiwa. Para ka si Jacob. Siya pinay. Ang paalaala sa iyo ng Diyos na dinanas mo. Mahal, pag umiinom ka ng mga maintenance pills na alala mo, transplant po ako yung kidney ko. Para ka si Jacob. Pinapaalala niya sa iyo ng Diyos na siya ang nagpagaling sa iyo at ikaw din ay nagpakumbaba at totoong kumilala sa Diyos at umasa sa Diyos lamang. Diyan ba kayo? Yun application dyan Kaya kung meron kayong nakausap na Kristiyano at sasabihin sa inyo, alam mo, kabayan, ako isang totoong Kristiyano rin kagaya mo. Pero hindi ako nakakasakit. Lagi ako napopromote. Yung bahay ko, hindi yan napo-foreclose. Every 3 years, mamimili ako ng bagong bahay. Tumakbo agad kayo, hindi totoo yun. Jacob. Yun ang dahilan kung bakit hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat yun ang bahaging napilay kay Jacob. Medyo light application ito at applicable pero sa ating mga Pinoy, hindi natin sinusunod yan. Ano po? Kumakain pa rin tayo ng bulalo. Di ba kaya? Ito po ang nangyari. Pagkatapos ng wrestling match, natanaw ni Jacob na dumarating si Yusuf, kanyang kapatid, kasama ang 400 niya tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. Siya'y patakbong sinalubong ni Iso. Niyakap na mahigpit na tinagkan. Nag-iiyakan na magkapatid. Nang makita ni Iso mga babae at mga bata, tinanong niya, sino sila? Yan ang mga anak na kaloob sa akin.
Wala ba kayong mga bibig? Ang Diyos. Sino ang bunso? Mga anak ko po. Yung mga anak na yun, akin po yan. Lahat po yan, kaloob sa akin ng Diyos. Pag umiho kayo sa Pilipinas, at dala-dala nyo ang 20 balikbayan boxes, hindi ko na ho itutuloy next time na lang. Baba na hapunan tayo. Kailangan po ito uuwi kayo. Meron talaga yun, sabi niya sa akin, Pastor, ito yung wedding picture namin. Tinignan ko yung wedding picture. Sabi ko, alam ba, baba. Eh, alam niyo yung asawa ko, Navy yan eh. So, nung baba. Alam ko, nurse ka. Sabi niya, di ba? Opo, ito ba? Sabi niya, ito Pastor, yung bahay namin. O, yung bahay namin talaga, kung tutuusin, pag tinignan niyo, bahay kubo yan eh. O, yung pawid, tapos yung bubong, yung thatch roof. Tapos yung ground floor, talaga sahig namin, lupa eh. Oo nga. Eh ngayon, ganda ng bahay mo eh. 5 bedroom, 3 bathrooms. Pagkatapos, mayroong bedroom pa para sa aso, pusa. Alam mo, dapat tayo, lagi natin sinasabi, kaloob sa akin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Ano ba kaya? Kaya maganda ho sa Amerika kasi may Thanksgiving tayo inire-recognize eh. Thanksgiving Day. Meron kasi minsan sabi sa wala ako kami dyan sa Thanksgiving na yan, Pastor, kasi blah, 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 blah. Wala ka. Tayo na sinagip, niligtas ng Diyos na makapagyarihan sa lahat na nagpara sa atin. Doon tayo magpapasalamat on that Sunday upang siya itang... Wala ka. Ang church, ang Diyos ang nagtatag, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Once a year na sama-sama tayo magpapasalamat, wala ka. Kung wala ho kayo, ilista nyo yung mga pangalan nyo doon sa likod at dadalawin ko kayo. Pero nakuha nyo yung point, ano po? Sabi ho ng Panginoong Jesucristo, I will build my church. Namatay ho siya para sa atin, tayo ang church, yung mga mananampalataya. Yan. Kumakain pa rin ho ako yan. Ha? Pero kung may kausap kayo ng mga Hudyo, hindi na sila kumakain yan. Ha? Sino sa inyo kumakain yan? Yan. Kaya tumaas ang kolesterol nyo, ano po? Pero masarap. Team, yun na ho ang cue ninyo. Basahin natin malakas, pulutaral. Meron tayo, si Sister Judy ho, alam niyo pag naglalakad gano'n eh. Pero can you picture Jacob, naglalakad siya gano'n na. Yung pala yun. Natuto siyang nakahilig lagi sa Diyos. Doon sa kanyang wrestling match. Hallelujah. Tatayo na ho kayo, sasamahan niyo yung team sa pagbabasa ng mabuting balita. Narinig mo na ba ang mabuting balita? Ang langit ay libre. Hindi kailangan ng paghirapan o pagsikapan. Efesos 8:9. Sapagkat sa biyaya kayo nahaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Di sa pamagitan ng nagawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang tao ay makasalanan, kaya hindi niya kayang iligtas ang sarili. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapos ang kalooban na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos na nakatawang tao ay namatay sa krus at nabuhay na maguli upang bayaran ang ating mga kasalanan. Roma 5:8. Datapos pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang langit, buhay na walang hanggan ay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma 10:10. Sapagkat kung ipapahayag mo ang iyong Jesus sa Panginoon, at sasampalataya sa iyong puso na binuhay maguli ng Diyos at patay, maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya at puso na ikatutuwid, ginagawa ng pamamagitan sa bibig, ang pagpapahayag sa liligtas. Pahayag 3:20. Narito ako nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig ay magbubukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Pintuan po ng inyong puso, kayo nung nanonood sa live stream, pintuan po ng inyong puso ang kinakatok ng Panginoong Jesucristo, kayo lamang po ang makapagbubukas. Kung gagawin po ninyo yun, pagsisisihan ng mga kasalanan, hihingi ng tawad sa Kanya, tatanggapin ninyo siya bilang Panginoong tagapagligtas, patatawarin po kayo, bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang panalangin. Samahan niyo po ang mga awit. Panginoong Jesucristo, salamat po at pinapayo sa krus at namatay para sa bayaran ng lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin po ninyo ako. Pinatalikuran ko po ang aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas ng Panginoon. Amen. Pangalawa panalangin po, paghanda para sa banal na hapunan. Sabi po ng Biblia, tuwing ating pong ipagdiriwang banal na hapunan, kailangan pong ipasiyasat natin sa ating Diyos ang ating mga puso at kung meron pong dapat ikumpisal sa Kanya, hingin ng tawad gawin po natin. At yung mga ating gagawin para po hindi natin disrespetuhin ang mga elementong ito. Aming Ama sa langit, Diyos sa makapangyarihan, Ikaw po ang sumisiyasat ngayon sa aming mga puso. Humingi po kami ng kapatawaran kanina bago pa man namin umpisahan ng gawain. Humingi rin po kami ng kapatawaran bago po pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. At ngayong gabi rin, O Diyos, base po sa aming mga narinig mula sa iyong mga salita, humingi rin kami ng tawad. Kung meron pa po na hindi kami talagang ginagalang, pagsunod sa iyong mga salita, at ang pagsusuko ng buong-buo ng aming mga buhay sa iyo. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po na maipagdiriwang namin muli ang banal na hapunan at ang ibig sabihin po ng mga elementong ito. Puno po ng pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, patnubay ng Banal na Espiritu, lahat po magsabi ng Amen. Makakaupo po kayo o kung gusto niyo po nakatayo habang maawit, okay din. Yung elders o, di-distribute na sa inyo yung communion elements. So, 2 elders lang po tayo ngayong gabi. So, sige po, Elder Arnold and Lambert, i-distribute po ang elements. Sacrifice and love.
team, pwede niyong puntahan ang inyong mga pamilya para sabay-sabay po kayong magdiriwang din ng banal na hapunan. Sige po, ihanda niyo po yung mga elemento. So, prepare the bread, prepare the contents of the cup. Unahin po natin yung tinapay, ano po? Unahin natin yung tinapay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Handa po natin yung mga tinapay wafer. Ng gabi pong ipagkanulo Panginoon Jesucristo, sabi ng Biblia, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat, piraso ito at pinamahagi sa mga alagad at sinabing, ito ang aking katawan. Kanin ninyo. Alam po natin, ang ibig sabihin, ito'y simbolismo ng katawan ng Panginoong Jesucristo, ipapako sa krus, sa sakripisyo bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sabihin po natin bago natin kainin, Panginoong Jesucristo, maraming salamat po. Pinako kayo sa krus bilang kabayaran ng lahat ng aking mga kasalanan. Kainin po natin. Amen. Pagtapos po ng banal na hapunan, dumampot po ang Panginoong Jesucristo ng isang saro o cup. Muling nagpasalamat, ipinamahagi sa mga alagad at sinabi, ito ang bagong kasunduan sa aking dugo. Inumin ninyo ito. Sabagat tuwing iniinom ninyo ito, inaala-ala ninyo ang pagpapakasakit ko para sa inyo. Bagong kasunduan po, opo. Kasi po yung Old Covenant ay ratified by the sacrifice and shedding of the blood of animals na ginagawa ho ng mga high priest ng mga Israelita once a year. Ito po ratified, this covenant, the agreement between God and man, ratified ho by the blood of the Lamb of God, the Lord Jesus Christ. Covenant po, kasi ang kasunduan ganito po, pag tayo nanampalataya bilang Panginoon tagapagligtas sa ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yun po pangako ng Diyos, pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Binibigyan niya tayo ng karapatang maging mga anak niya. Magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Maninirahan tayo magpawalang hanggan sa kalangitan. Pag ininom po natin ito, ang parte po ng kasunduan, muli nating binabanggit sinasabi, ikaw lamang po ang Diyos ko. Wala nang iba. Ako po ay 100% nagtitiwala sa inyo lamang. Ikaw ang mamahalin ko, unahin ko, paglilingkuran ko kayo, maging yung pagkakaloob na ikaw po, ginagawa ko po ito, Lord, kasama po sa kasunduan kasi kayo ang Diyos ko. Sabihin po natin bago natin inumin, Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa inyong dugo na nabuhos sa Kalbaryo, hinugasan ang lahat ng aking mga kasalanan, itinatag ang bagong kasunduan. Purihin po kayo. Inumin po natin. Lahat po magsabi na? Amen. Mananalangin po ako para sa mga kaloob. Pagkatapos manonood kayo ng mga announcements. Ano po? Salamat Lord, kasama po ng aming pagsamba sa iyo at pagbibigay ng aming mga offerings, mga kaloob. Kayo po ang patuloy na maluwalhati. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na galante. Binabalik niyo sa amin ang mga binibigay namin, siksik, liglig at umaapaw. Kung tutuusin po lahat ng tinatamasa namin na mga physical at financial, galing pong lahat sa inyo ito dahil napakabait ninyo. Kayo po ang maluwalhati sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat po magsabi ng Amen. Amen po. Amen po.
Amen po. Tama po yun. May nagsasabi sa inyo, November 27 ho, yung Wednesday, Thanksgiving Eve worship service. So, paki-edit po. And then yung atin pong Thanksgiving worship service, Sunday, November 24. Oh? So, sa umaga po yun. Kung wala ho kayong cell group na dinaduluhan, pwede kayong mag-sign up doon at magbigay ng monetary contribution. Bahala na pong bumili ang mga deaconesses ng pagkain na isasama ho sa menu para sa umaga. Sa hapon ho, 5 p.m., meron din tayong Thanksgiving na merienda ho rito. So, mag-ano ho tayo ng lechon, ng bulalo, Roskal, hindi ho, Thanksgiving. Pero nakuha niyo yung point. Yeah, praise the Lord po. So please take note of the following schedules. And praise God, we have an opportunity na magpasalamat. Again, you and I don't know what's really going to happen on Tuesday. One thing we know is that we have a God who knows, and He's in charge, and He's in control, and He loves you and me, including these boys. Salamat po sa mga batuta. Ano? Kasi pag may mga batuta ganyan, may future yung church. Nakapunta na ako sa church, puro seniors. So, pag nangamatay na ho yung mga, wala silang member. Baka sinasara na yung mga churches nila na gano'n. So, manalangin po tayo. Again, we will offer the prayer for healing sa inyo. Samahan po tayo Elder Lambert and Elder Arnold kung nais nyo pong bahir ng langis for healing. Manalangin po tayo. Salamat po Diyos. Kanina po, nagbigay po talaga kami ng mga oras na ganoon para manalangin para sa mga pangangailangan. Nagpapasalamat kami sapagkat may pagkakataon muli kami na manalangin. Puno lamang po ng pasasalamat. Muli naming inihahabilin ang bawat isa sa amin sa inyong patuloy na kapamahalaan sa aming mga buhay. Ang inyong nag-uumapaw at walang patid na pag-ibig sa bawat isa sa amin. At ganoon din po sa USA. Alam namin na ginamit nyo ang USA para ibahagi ang Ebanghelyo sa buong mundo. Kasi po ang USA pa rin ang number one sending missionaries, Christian missionaries to the entire world. So hindi ho namin alam lang namin, patuloy kayong nakaluklok, nakaupo sa inyong trono at kaya hindi po kami mangangamba. Kundi kagaya po ni Jacob na naging Israel, patuloy kaming aasa sa inyo, depende sa inyo, uunahin kayo, sapagkat hindi nyo pinahihiya ang mga anak nyo patuloy na umaasa, nagtitiwala sa inyo lamang. The Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, be gracious to you, turn His face toward you, and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lahat po ng mga sumasamba, magsabi ng hallelujah. Sabihin nyo sa katabi nyo, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi tumitigil yan. Mahal ka pa rin. And we'll pray for you kung nais nyo po magpaanuhin ng oil. Ano po? Ha? Hindi mo na kumalikot. Mabait ako. Pagising sa umaga at tawakin ka, pasasalamatan ko ang tinanggap na biyaya. Ang katapatan mo'y bago tuwing umaga. Salamat po, Jesus. Pagising sa umaga, aawitan ka, sasamba sa'yo, pagkat tunay kang dakila. Ang bagong buhay ko'y lubos mong pinagpala. Salamat po, Jesus. Papuri sa ngalan mo, papuri sa kadakilaan mo, sa bagong araw at buhay kong ito. Salamat po, Jesus.
sa umaga at tawagin ka. Pasasalamatan ko ang tinanggap na biyaya. Ang katapatan mo'y bago tuwing umaga. Salamat po, Jesus. Pagising sa umaga, aawitan ka. Sasamba sa'yo, pagkatunay kang dakilan. Ang bagong buhay ko'y lubos mong pinagpalan. Salamat po, Jesus. Papuri sa ngalan mo, papuri sa kadakilaan mo, sa bagong araw at buhay kong ito. Salamat po, Jesus. Papuri sa ngalan mo, papuri sa kadakilaan mo, sa bagong araw at buhay kong ito. Salamat po, Jesus. Salamat po, Jesus.